Gusto ko lang po munang malaman, Presbyter, gaano niyo po pinaghandaan itong sunod-sunod na malalaking gawain sa PMCC Fourth Watch na dito mismo ginanap po sa inyong distrito? Sister Cha, actually, pagdating sa preparation, talagang hindi lang isip, hindi lang katawan, lahat buong pagkatao mo talaga kailangan maihanda mo. Actually, naging biro ko, sabi ko, from Calgary to Calvary. Kasi that time ay galing kami ng Canada sa Calgary. Then from the airport, dumiretso ako ng Divisoria. Wow! From Calgary to Maaga, Divisoria. Hindi pa po bukas lahat ng store kasi maaga pa yun around 6:30. Tapos nakating kami para mga 7 o'clock sa Divisoria. Tapos umuwi kami, gabi na. Kaya talagang sabi ko, tayo ang taga-bukas, tayo rin ang taga-sara. Dahil kayo po mismo ang bumibili. Oo. Pangangailangan. Kasi iba rin ikaw yung kumakamay ng lahat. Kasi pag iuutos mo lang, parang mahirap kung ano lang yung nakalista, yun lang yung bibili nila. Pero pag ikaw, kahit wala sa listahan, mabibili mo pag nakita mong mura, maganda, may quality. So, bibilin mo, di ba? So, yun na nangyari. Umuwi kami mga around 8 o'clock. Then, bumiyahe na kami pa Batangas kasi home free kinabukasan. Okay. After ng home free sa Batangas, nagbiyahe uli kami ng madaling araw, balik uli kami ng Divisoria kasi marami pang mga kailangang i-prepare dito sa Prayer Mountain. So ako naman, biyaya ng Diyos, hindi ako nakakaramdam ng pagod kasi ang isang bagay pag ginawa mo na tao sa puso mo, Amen. meron kang kagalakan at ang kagalakan mo ay ang Diyos at ang minamahal na Apostle Jonathan and Presbyter Marites, parang hindi ka nakakaramdam ng gutom. Pastor Princess, Praise ano the naman Lord. po ang inyong committee at ano po ang mga pinagkakaabalahan niyo po ngayon dito sa ating gawain? Praise the Lord. Nagpapasalamat tayo kasi tulad po ni Presbyter Yoli, nabiyayaan tayo ng pagkakataon to really serve alongside our leaders. Actually po, ako ay naka-assign sa program planning, and then since tayo ay fourth watchers, we are also multitaskers. So may mga right here and there na mga kailangan gawin. But for the program part, I think a month or so, sinabi na sa amin ni Bishop Reynald, ni Presbyter Yoli, that we're gonna have our quad events, yung ating soft opening, and then yung ating bust unveiling of late AATF, and then yung ating apostolic visitation and district fellowship, and as well as the cleric. So syempre po, since we are the host district, kailangan rin nating magkaroon ng preparations. So with regard to the program, ayun, we carefully planned for it along with Bishop Reynald. Even yung nasa Calgary sila sa Canada, they kept on messaging us na kailangan magkaroon tayo ng preparation with regard to the program, yung mga partakers na ilalagay natin, yung pagkakasunod-sunod ng mga kailangang mangyari. It should be impactful dahil yon ang gusto ng ating mahal na Apostle Jonathan Ferriol. Kaya ngayon sabi kahapon ni Apostle, yung sabi niya, always have that childlike wonder. Nasa isip namin lagi para lagi naming maisip to really give our best pagdating sa mga programs natin. And then, syempre, may mga modification, kailangan nating ma-deliver. Alam niyo naman. Pero, biyaya ng Panginoon, we were able to deliver it. Pastor Jerome naman po ang nagiging manager dito sa ATF Global Prayer Mountain. So how was your preparation and experience as well, Pastor? Praise God. So sa biyaya po ay nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Apostle Jonathan na mapagkatiwalaan po tayo na mag-manage ng AATF Global Prayer Mountain. At first talagang pag-iisipin mo, paano namin gagawin? Kasi pag nakikita mo yung mga structures, yung mga venues, parang pagtitignan mo parang meron bang magaganap na opening? Kahit nga si Pastor Jem, sabi niya, opening na ba? So, sabi ko sa kanya, hindi. Hintayin mo lang. Kumbaga, everything, ang Diyos ang tutulong sa atin. So, sa biyaya po ng Panginoon, with the help of our
with the help po ng ating mga counterparts sa Marikina, sa ating department ng engineering, with Presbyter June Marbida, of course with Sister Ella of Apostolic Office, and yung ating mga kasama po dito sa Prayer Mountain, yung mga staff. Alam nyo po, dito sa Prayer Mountain, although we are short-staffed, wala pa pong 10 ang staff ng buong Prayer Mountain. Pero sa tulong at habag ng Diyos, kumbaga, with the help of Northwestern Luzon District Pastors, talagang sa isang araw, hindi pwedeng hindi matapos yung isang lugar. So talagang puyat, pagod, pero kaya nga ang prayer namin, Panginoon, wag mo lang kaming bigyan ng sakit Right. hanggang matapos ang event. Kasi although talagang puyat talaga pero yun nga, pag nakita mo yung support ni Apostle Jo, everything, magkakaroon ka ng kapanatagan na your leader is in your back. Nasa likod ka niya. So, lahat ng kailangan, sabi ni Apostle Jo, tell me everything you need. Kaya, we're very thankful po, Apostle, for your help and for your dedication po sa AATF Global Prayer Mountain. Praise God. Tapos sabi kanina na Bishop Reynald na from AATF, naging Prayer Mountain siya. Ito yung God-given vision to them. So, nasa sayo kasi yung paano siya magiging Prayer Mountain at the same time auditorium, conference ready. Amen. So, paano natin to inaayos sa kung ano yung pangitain ng mga sugo? Praise God. So, actually po yung AATF Global Prayer Mountain, ang sabi ni Apostle Jonathan, I want it to be conference ready. At lahat dapat ay pwede natin siyang iharap sa mundo na hindi tayo mapapahiya. At also, it should be a spiritual place for every Fort Watchers na pupunta. So, kaya sinikap natin na magawa ang pinakamabuti, maging prepare ang lahat ng dako. Although, syempre, hindi natin, dahil soft opening pa lang naman, we're getting ready for the full opening of the AATF Global Prayer Mountain. Pero through prayers, talagang kailangan natin ipanalangin. Kung minsan talagang parang mahirap, pero we see to it na we pray from time to time. Praise the Lord. Praise God. At syempre, ito ang foundation talaga. Amen. Ng Global Prayer Mountain, ang panalangin ng kapatiran. And dahil soft opening pa lang siya, ano pa yung mga antabayanan ng ating mga kapatiran pagdating sa full launch nitong ating Prayer Mountain? Yeah. So, praise God. So, we are preparing po for developments. We will have our own stateroom Wow. sa gilid po ng AATF Global Prayer Mountain. Also, para po pagka may mga guests and visitors ang mahal na Apostle Jonathan, pwede niya pong doon tanggapin sila. And also, ang hinihintay ng lahat, ipag-pray natin ang ating own swimming pool. Ay, wow. Praise God. So, ipag-pray Nilamig po ako. natin. Opo. At Supposedly yung ating swimming pool, if ever po, sa ibang area na. Apo, Oh. we will have, ang sabi nga po ni Apostle Jonathan, ay yung magkaroon ng mga A-house, tsaka ni Bishop Reynald, yung magkaroon ng mga A-house. Yeah. So yung A-house kagaya ng sa US, yun po yung ating sisikapin at ipagpe-pray na matugunan at maitayo. Also para magkaroon din doon ng yung swimming pool na heated. Wow. Yun. So hindi man hot spring, although may hot spring po ditong malapit, pero kakabugin natin yan. Praise God. Kasi ano po ang inyong bahagi sa minamahal na Bishop Reynald? Kayo po ba yung kapag nararattle ng minamahal na Bishop, kayo po yung taga-organize o the other way around pag kayo po, siya yung taga-kalma? Praise the Lord.
isang malaking biyaya mula sa Diyos na bigyan ka ng Diyos ng kapayapaan sa kabila ng nararatel ka. Kasi ang isip ko ganito sabi ng Biblia, hindi makapagdadagdag ng isang siko sa Right. iyong mga kabalisahan. So, kinakailangan hindi ka mabother. Amen. You put your trust in God kasi alam natin ang Diyos ang tutulong sa atin. At sinasabi ko nga sa kanila palagi, paghaluan mo ng kaba, takot, nervyos, na parang lagi kang nape-pressure, lalo mong hindi magagawa yung gusto mong gawin. Kasi nauunahan ka ng ng tension, nauunahan ka ng pressure. Pero pag ikaw ay panatag, payapa, parang ang dali mong i-align lahat ng gagawin mo. At yun yung isang nakita ko sa biyaya ng Diyos sa akin. Kaya sabi ko nga sa mga kasama ko din, basta chill lang kayo. Chill lang kayo. Hindi makapagdadagdag ng kabalisahan o ng magandang bunga yung kabalisahan pag yan ang inuna mo. And biyaya ng Diyos, yan nga, yung tulong ng ating minamahal na Apostle Jonathan, talagang dyan kami na-amaze. Every time na nakakausap ko si Presbyter Marites, naluluha talaga ako dahil nabanggit ko sa kanya at lagi-lagi kong binabanggit na sabi ni Apostle Jonathan, lahat ng may pangalang AATF Amen. na naiwan ng ating minamahal na late apostle, hindi siya papayag na hindi ayusin at ito ay hindi mapaganda. Ang ating minamahal na Apostle Jonathan ay man of action at tayong lahat ay buhay na saksi sa Amen. kanyang pagkatao. At salamat sa Panginoon dahil itong ating prayer mountain, kahit ako hindi makapaniwala na Opo. sa tuktok ng bundok na ito, katulad ng nasabi ko kahapon, sino makapagsasabing merong napakagandang bantayog ang PMCC Fourth Watch sa lugar na ito. Kaya every time na nag-help kami ng MCA Foundation, na-amaze ang mga parents, sabi nila, ang yaman pala ng Maranata. Ang yaman pala ng Maranata, sabi ko, to God be the glory. Kasi syempre, ang nakikita lang nila ay yung building natin sa Baguio. Pero nung makapunta sila dito, na-amaze sila. Talagang gusto nila libutin ng buong paligid, ganon. And sabi ko nga, itong prayer mountain na naiwan ng ating minamahal na late apostle ay para siyang structure na kumbaga sa babae ay walang makeup. Yes. Opo. Nasabi ko rin kahapon ito. Pero nung si Apostle Jonathan na yung kumbaga ang sumalo ng responsibility, naihalin tulad ko to sa isang babaeng binihisan ng magarang-magarang damit. Sure. Then, minake pa ng napakaganda. Kaya, amazed na amazed ang lahat na nakakakita. Nung Sure. ito nga hindi pa ganito, marami nang humahanga nga eh. Totoo po. Yung mga ibang taga-global na after ng convention, conference, dito sila napunta. Wow, ang ganda naman ng prayer mountain natin. Kumbaga, partial lang yun. And biyaya ng Diyos, salamat sa Panginoon dahil sa tulong ng ating minamahal na Apostle Jonathan and Presbyter Marites Feriol. Andito tayo ngayon sa napakagandang lugar at lahat ng tao na makakakita, katulad ni Councilor Joel Langsab, si Councilor Lulu Abanda, galing siya dito kahapon. Wow. Kasi Praise akala God. niya 2 o'clock ang gawain. Kaso galing pa siya sa seminar. Yes po. So na-late siya, akala niya umaga, hapon. Sabi niya, sayang, hindi ako nakapunta. Pero sabi niya, na-amaze ako kasi dati hindi to ganito. Tapos sabi ko sa aking driver, pumunta siya dito, lilibutin namin to, papakita ko sa kanya na ang prayer mountain ay napakaganda. Praise God. Di ba pati unbeliever, That's true. humahanga. At biyaya ng Diyos sa sama-samang paggawa, tulong-tulong kasama ng aking mga anak. Biyaya ng Diyos, they are all talented at biyaya na ipapagamit nila sa Panginoon. Amen. To Pastor, thank you so much, Presbyter. To Pastor Princess, ano po ang inyong message sa ating minamahal na Apostle Jonathan at gaano po kayo na-inspired ng kanyang ministry, lalo na po sa pagiging dedicated sa mga gawain ng Panginoon? Praise the Lord. To our beloved Chief Executive Minister, Apostle Jonathan Feriol, I'm really very inspired
every time that I listen to your messages, every time po na nagbibigay kayo ng instruction, hindi man directly to me, pero to all the people na involved, especially in all events. Pag nakikita namin kung how hard you work for all the events na gaganapin sa loob ng church, we're all inspired dahil hindi lamang kayo nagbibigay ng instruction, you really do it. Kasama po namin kayo na tumatrabaho, and that really makes you the best leader sa amin po na lahat ng mga Fort Watchers. Kumbaga naumpisahan ng ating mahal na late Apostle Arsenio, ganun din po kasi siya eh. Kahit pa paano naabutan natin mga millennials, kaway-kaway. Yes, of course, Pastor. And nakikita natin na Apostle Jonathan has also the same characteristic. Kaya very inspired po kami, as well as to all our other leaders na nakikita kung paano siya tumatrabaho, ganun din sila. And we're all inspired as well. Thank you so much po. Thank you so much, Pastor. Pastor Jerome. Apostle Jonathan, from the team, Brother JP, as well as our staff po dito sa AATF Global Prayer Mountain. Salamat po sa inyong lahat ng suporta sa amin at sa inyong pong pagmamahal sa AATF Global Prayer Mountain. Gaya nga po ng sabi ko, we will do our best, opo, Amen. not to disappoint you at ang buong iglesia para kumbaga makita ng buong sanlibutan na ang PMCC Fort Watch ay hindi lang isang denomination, hindi lang isang church, but a world-class church. To God be the glory. Kaya ako naniniwala na ang mga anak ay kumbaga may mas higit na talento kaysa sa kanilang ama. Kaya, kasi, syempre, si Apostle Arsenio, napakagaling na leader. Pero nung nakita natin yung leadership ng mahal na Apostle Jonathan, mas ina-enrich niya. Hybrid talaga. Talagang, kumbaga, napakagaling. In a short period of time, yung naabot ng church. Kaya sabi ko, ganun din kaya ako sa aking tatay. Wow, face man. Pero alam nyo po, dito sa Prayer Mountain, ang dami kong natutunan. Natutunan kong maging electrician, Wow. natutunan kong maging tubero, natutunan kong mag-operate ng backhoe, natutunan kong maging janitor, natutunan kong almost everything na karpentero. Talagang sabi ko, ang Diyos, ginagamit niya yung mga bagay, yung iyong kalagayan ngayon para mas mapabuti at mas maging maayos ang iyong ministry. Praise God. Salamat po, mahal na Apostle Jonathan, for everything. Praise God.